Hello. Ayan, happy Sabat po mga kapatid. Para po sa ating pag-aawitan, tayo pong lahat ay tumayo at atin pong awitin ang nasa may bilang hymn number 227. To God be the glory. To God be the glory. 227. To God be the glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life an atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He hath done. Oh, perfect redemption, the purchase of blood. To every believer, the promise of God. The vilest offender who truly believes, that moment from Jesus a pardon receives. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He hath done. Great things He hath taught us. Great things He hath done. And great our rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our transport, when Jesus we see. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He hath done. Tayo po'y manalangin. Mapagpalang Diyos. Malod tayo po. Mapagpalang Diyos, sa umagang ito, araw Sabat, amin kang pinasalamatan dahil sa iyong kabutihan, paggabay sa amin sa buong isang linggong nagdaan. Salamat sa araw Sabat na ito. Kami po iyong pangunahan sa aming mga pagpuri sa inyo mula umaga hanggang maghapon, Panginoon. Tulungan mo rin ang mga kapatiran na papunta pa lang dito sa sambahan upang kami sama-sama ingatan sila sa mga daan.
makarating, O Diyos na payapa at ligtas sa mga kapahamakan. Tulungan mo kami, ang lahat na ito ay maging maayos, ang iyong programa, sa pagpuri sa inyo, mga kapatiran. Ang lahat na ito ay aming hinihiling, aming pasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Happy Sabbath po muli mga kapatid. Tayo po ay dumako sa ating pong Family Life Service na pangungunahan po ni na Sister Julie Bailon and Sister Nanay Remy. So sila po yung nanguna, si Nanay Remy po ang nanguna sa atin pong opening prayer at ang iyo pong likod ang sa awitan. So dumako na po tayo sa mensahe ngayong umaga. Happy Sabbath. Mga minamahal kong kapatid, magandang umaga sa inyong lahat. Ating pag-uusapan ngayon ang tungkol sa epekto ng masamang gawi. Ito ay may isang susing talata sa Biblia ang nagpapaalala sa atin. Galatians 5:16. Ang sinasabi dito, kaya't sinasabi ko, mamuhay kayo sa patnubay ng banal na espiritu at huwag ninyong sundin ang pagnanasa ng laman. Ito ang simpleng gabay ng Diyos para sa atin. Sundin ang espiritu, huwag ang laman. So ito yung unang layunin na ang lihim ng pagkasira ng ating sistema. Tungkol ito sa tinatawag nating lihim na masasamang gawi or yung mga bagay na ginagawa natin ng nakatago na sa totoo lang ay nagpaparusa sa ating sarili. Ayon sa binabasa natin, ang mga masasamang gawi na ito ay talagang sumisira sa lakas ng ating sistema. Kapag ginagawa natin ang mga ito, kahit yung simpleng di kinakailangang gawa, ang resulta ay kalungkutan o depression. Lalo na sa mga kabataan, napakabigat na ng pagod at problema ng ating utak sa murang edad. Kaya madaling magkaroon ng kakulangan sa lakas at madaling magkasakit. Kaya tandaan, ang lihim na kasalanan ay may nakikitang epekto sa ating katawan. Ang pangalawa, ang malubhang bunga ng matagalang gawi. Ano naman ang mangyayari kung hindi natin ititigil ang mga masasamang gawi? Kung ipagpatuloy ang mga ito, lalo na mula sa edad 15 pataas, magpoprotesta ang ating kalikasan, ang ating katawan. Parang may multa tayong babayaran sa paglabag sa batas ng kalusugan, lalo na pagsapit natin ng mga edad 30 hanggang 45. Ano ang multang ito? Maraming sakit sa katawan, pwede itong maging pananakit ng atay, baga, kaba, rayuma, sakit sa bato at maging kanser. Ang ating katawan na parang isang fine machine o magandang makina ay unti-unting masisira hanggang sa magkaroon ng biglaang paghina at baka maaga nating iwan ang mundong ito. Pangatlo, ang panghuling babala, kaya mga kapatid, may babala ang Diyos. Ang mga taong nagdala sa kanilang sarili ng maagang pagkasira sa pamamagitan ng paggawa ng masama ay magdurusa ng parusa dito. At kung walang masusing pagsisisi,
hindi sila papayagang makapasok sa langit. Ang masamang gawi ay may parusa dito sa lupa, sa ating kalusugan, kaligayahan at buhay. Ngunit ang mas matinding banta ay ang walang hanggang buhay. No, hindi natin makakamit ang buhay na walang hanggan hanggat hindi natin sundin ang utos ng Panginoon. Hindi lang kalusugan ang nawawala, kundi ang pag-asa sa kaligtasan kung hindi tayo magsisisi ng tunay. Saan tayo hihingi ng tulong? Mga kapatid, ang mensahe ay hindi para manakot, kundi para magbigay babala at magbigay pag-asa. Tandaan natin ang Galatians 5 verse 16, ang lunas ay ang mamuhay sa patnubay ng banal na espiritu. Kung may masama tayong gawi, huwag tayong matakot lumapit sa Diyos. Una, magsisisi ng totoo. Pangalawa, humingi ng Espiritu na magbibigay sa atin ng lakas laban sa pagnanasa ng laman. Pangatlo, humingi ng tulong sa ating kaibigan, pamilya o pastor. Hindi tayo dapat nag-iisa sa labang ito. Ang ating katawan ay templo ng banal na Espiritu. Ingatan natin ito, hindi lang para sa ating sarili, kundi para sa Diyos na nagbibigay nito. So ito lamang ang ating mensahe sa umagang ito. And happy Sabbath. Para po sa ating closing song, ating pong sama-samang awitin, Love at Home. Hymn number 447. Tayo po ito mayong lahat, mga kapatid ko. Sana si Rick. There is beauty all around. Ready, sing. There is beauty all around when there's love at home. There is joy in every song when there's love at home. Peace and plenty here abide, smiling fair on every side. Time that softly, sweetly glide when there's love at home. Love at home. Love at home. Time that softly,
sweetly glide when there's love at home. Kindly heaven smiles above when there's love at home. All the earth is filled with love when there's love at home. Brighter beams the azure sky. Oh, there's one who smiles on high when there's love at home. Love at home. Love at home. Softly, sweetly glide when there's love at home. Jesus makes me wholly thine, then there's love at home. May thy sacrifice be mine, then there's love at home. Safely from all harm I'll rest, with no sinful care distress. Through thy tender mercy blessed, when there's love at home. Love at home. Love at home. Time that softly, sweetly glide, then there's love at home. Sa atin pong pagtatapos, tayo po ay manalangin. Panginoon kong makapangyarihan, ikaw po ang nagmamayari ng bawat buhay namin. Maraming salamat sa araw ng Sabat na ito dahil dinala mo kami dito para ikaw ay papurihan, pasasalamatan sa buong linggo ng aming paghahanap buhay. Salamat dahil sa bawat isa sa amin, binigyan mo naman muli ng panibagong hininga para muling magpapuri sa iyong kabanalan. Panginoon, sa bawat isa sa amin, lalong-lalo na yung hindi pa nakarating dito at andoon pa sila papunta dito sa iyong bahay-sambahan, patnubayan mo at laging iingatan. Ito lamang ang aking kahilingan. In Jesus' name, your Son. Amen.
Mic, mic. Check, check. Happy Sabbath po mga kapatid! Ako po ay nagagalak at natutuwa na makita kayo ngayong araw ng Sabbath. Bilang panimula po sa ating Sabbath School Worship Program, kantahin po natin ang Leaning on the Everlasting Arms, hymn number 295, 295. What a fellowship, ready, sing. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. Oh, how sweet to walk in this pilgrim way, leaning on the everlasting arms. Oh, how bright the path grows from day to day, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. What have I to dread? What have I to fear? Leaning on the everlasting arms. I have blessed peace with my Lord so near, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. Para po sa ating hymn of adoration, awitin po natin ang O Worship the King, hymn number 4949. Tayo po lahat ay tumayo. Oh, worship the King, ready, sing. Oh, worship the King, all glorious above. Oh, gratefully sing His wonderful love. Our shield and defender, the Ancient of Days, pavilioned in splendor and girded with praise. Oh, tell of His might, oh, sing of His grace, whose robe is the light, whose canopy space. His chariots of wrath the deep thunder clouds form, and dark is His path on the wings of the storm. Thy bountiful care, what tongue can recite? It breathes in the air, it shines in the light. It streams from the hills, it descends to the plain, and sweetly distills in the dew and the rain. Frail children of dust, and feeble as frail, in Thee do we trust, nor find Thee to fail. Thy mercies, how tender, how firm to the end. Our Maker, Defender,
Kakayat ko po ang lahat, tayo po'y lumuhod. Tayo po'y manalangin. Mahabagin at makapangyarihang Diyos, aming Ama sa langit, kami po ay lumalapit sa inyo ng may makapagpakumbabang puso. Hinihiling po namin ang iyong gabay sa pagsisimula ng aming gawain. Panginoon, nawa ay pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin at pumagitna ka po sa amin sa araw ng Sabat na ito. Nawa ang mga matutunan namin ngayon ay maging daan upang kami ay magkaroon ng karagdagang kaalaman na tutulong sa amin upang kami ay mas lumago sa aming pananampalataya at kami ay magkaroon pa ng mas malalim na relasyon sa bawat isa. Panginoon, tulungan niyo po kami magkaroon na bukas na isip at puso at pagkakaisa upang mapaglingkuran ka namin sa lahat ng aming gagawin. Panginoon, bigyan niyo po kami ng lakas upang masunod ang inyong nais sa aming buhay at gamitin ang mga talento na ipinagkaloob niyo po sa amin. Patawarin niyo po kami kung saan kami nagkulang at nagkasala. Idinadalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Hello. Happy Sabbath po mga kapatid. Happy Sabbath and welcome na po sa November, Kakatapos lang ng unang linggo ng Nobyembre at tayo ay palapit na ng palapit sa pagtapos ng taon na ito. So, bago matapos yung taon, lagi kong tinatry na mag-reflect sa nagdaan na taon. Kung ako ba ay naging steward of Christ, na naipakita ko ba ang pagmamahal ng Panginoon sa aking kapwa sa buong nagdaan na taon? Ako ba ay naging faithful sa Panginoon at naglingkod sa kanyang simbahan? Kaya ngayong Sabat, hanggang sa pagtapos ng taon, nawa ay isipin po natin ito, Meron na lang tayong 2 months, less than 2 months, bago matapos ang taon, lalo na sa iba't ibang malungkot na nangyayari sa ating bansa, sa mga nasalantanan ng bagyo, ay nawa ay take opportunity natin mga kapatid na bago matapos ang taon ay meron pa rin tayong maitutulong kung meron tayong maitutulong. At kung hindi naman sa pinansyal, ay tayo po ay ipanalangin po natin sila sa ating mga devotion at sa ating mga family worship. Ngayong Sabbath School ay natapos po ang ating lesson na The Enemy Within. Patuloy po nating ine-explore ang Joshua at ang i-explore po natin this week ay tungkol sa Joshua chapter 7. So mamaya po ay magbibigay po ako ng small activity about the lesson at i-discuss ko rin po kung ano ba yung pinaka-summary o ano yung main lesson sa buong nagdaan na isang linggo. Ayun po lamang, nawa po sa pagpapatuloy ng ating Sabbath School and the rest of our Sabbath ay patuloy nating ilagay ang ating mga puso't isipan sa ating Panginoon sa ating Sabbath. Happy Sabbath po sa ating lahat. Hello. My heart can see
when I was to remember a heartbeat is but a stepping stone along a trail that's winding always upward. This troubled world is not my final home, but until then my heart will go on singing. Until then, with joy and carry on. Until the day my eyes behold the city. Until the day God calls me home. The things of earth will dim and lose their value if we withdraw their borrowed for a while. And things of earth that cause the heart to tremble, remember that will only bring us one. But until then, my heart will go on singing. Until then, with joy I'll carry on. Until the day my eyes behold the city. Until the day God calls me home. This weary world, with all its toil and struggle, may take its toll of misery and strife, but Christ will come to take me home to heaven and be my peace for all eternity. But until then, my heart will go on singing. Until then, with joy I'll carry on. Until the day my eyes behold the city. Until the day God calls me home. Until the day God calls me home. Magandang umaga at happy Sabat po sa ating lahat. Ang mission spotlight po natin ngayong umaga ay pinamagatang ang online call ng Diyos. Ito po ay nagmula sa bansang Chile. Hindi maunawaan ni Samuel kung bakit siya bumabagsak sa kanyang mga klase sa universidad sa Chile. Gayong magaling siya noong high school. Habang naghahanda para sa finals, nakatanggap siya ng mensahe
social media. Samuel, mag-aral ka ng theology. Nagulat siya, ngunit nanalangin matapos marinig muli ang mungkahi. Habang papunta sa exams, sinabi niya, Panginoon, kung tinatawag mo ako, patunayan mo. Ayokong ito'y plan B lang. Alam niyang malaking sakripisyo ang pagpapalit ng kurso. Iiwan niya ang pagiging engineer at tiyak na mabibigla ang mga magulang. Ngunit naalala niya sina Abraham at ang mga disipulong sumunod agad kay Jesus. Sa patuloy na pananalangin, naalala niya ang talatang pinili niya noong siya'y bininyagan. Ito ay nagmula sa Mateo chapter 28, verses 19 to 20. At ang kahulugan ng kanyang pangalan, Samuel, hiningi mula sa Diyos. Naramdaman niyang ito ang tawag ng Panginoon. Nanalangin siya, Panginoon, tinanggap ko ang iyong tawag. Tulungan mo akong makausap ang aking mga magulang. Tinanggap siya ng ina, ngunit nag-aalinlangan ang ama dahil sa ginugol na pera at pangarap na maging engineer ang anak. Sa huli, tinanggap din ng ama ang panawagan ng Diyos. Tinanggap si Samuel sa Chile Adventist University, 1 linggo bago magbukas ang klase. Ngayon, siya ay 21 taong gulang at nag-aaral ng theology upang maging pastor. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa tawag na ibinigay niya sa akin, wika niya. Nakahanda akong sumunod sa Kanya saan man niya ako tawagin. Ang bahagi ng 13 Sabadong Handog ngayong quarter ay kilala rin bilang Quarterly Mission Project Offering, na tutulong sa Chile Adventist University sa Chile. Ang handog ay magpapahintulot sa 50 o higit pang estudyante na tumira sa dormitoryo sa campus. Sa kasalukuyan, may 3,000 estudyante ang university. Karamihan ay hindi Adventista at nakatira sa labas ng campus. Ang palawaking dormitoryo'y magbubukas para sa lahat. Subalit, higit itong makatutulong sa mga estudyanteng Adventistang nag-aral ng theology at edukasyon mula sa malalayong lugar. Nakatira si Samuel sa isa sa mga dormitoryong palalawakin sa pamamagitan ng inyong masaganang handog. Nawa tayo po ay huwag magdalawang isip tumugon sa tawag ng Diyos para tayo pa po'y makapalagana pa po ng kanyang mga salita sa ibang pangtaong mga hindi nakakaalam nito. Ito lamang po ang Mission Spotlight ngayong umaga. Muli, Happy Sabbath. Happy Sabbath muli mga kapatid. So sa atin pong offering, tithes and offering, ay dun po kinukuha ang ating pagbigay sa mission. At ang ating mga mission story ay para ipaalam sa inyo kung sinong mga individual ang natutulungan ng ating mission offering. So nawa ay patuloy po tayong taus-pusong magbigay. Pwede rin magsulat sa, alam ko po, pwedeng magsulat sa tithes na envelope na for mission offering para doon eksakto na pupunta ang inyong handog. Ngayon po ay para sa ating Sabbath School feature. Kung nabasa po natin ang ating lesson for the week, ito po ay the enemy within. So Joshua chapter 7. At bago ko po i-share sa inyo kung ano ba ang laman ng Joshua chapter 7, ay gusto ko pong humingi ng 10 volunteer dito sa harap. So kahit sino po, kahit anong edad, kahit babae, lalaki, bata, matanda, 10 volunteer dito po sa harap. Tayo po tayo, mabilis lang po ito. Para ma-connect ko po siya sa ating story. 10 lang po na confident individuals.
Gagawin ko lang po kayong example para ma-connect natin siya sa ating mission story. Thank you so much, Brother Tolentino. Isa lang po yung confidence sa atin ngayong umaga. Tayo po tayo, 10 lang ang aking kailangan. May nabibilang po akong 30. May nabibilang akong 30 na katao ngayon. 10 lang pong aking kailangan. Ang kailangan nyo lang po ay magbasa at sumunod ng instruction. Kung marunong ka magbasa at marunong kang sumunod sa instruction, pwedeng-pwede ka dito. Napakasimple lang po. 10 katao lang, 10. Dito po sa side na ito, wala po bang confident? 10 katao lang po, 10. Kahit sino po. Lapit po tayo, 10 lang po, 10. 3 pa lang po nandito. Yes, sa Malabanan Sisters. Dali na, tayo lang kayo. Magbabasa lang kayo, tapos mag-follow ng instruction. Lapit po tayo, punta po tayo dito. 10 lang po. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 pa, 4. 4 po, 4. 4 na lang. Okay? Isa pa. O, 3 na lang po, 3. Mabilis lang po ito. May papakita lang po ako. Mag-ano po, sama-sama po kayo isang line. Sige po, 3 na lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 na lang po, 3. Okay, si brother? Sister Weng? Opo, Sister Weng. Okay, isa na lang po, isa na lang. Volunteer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 na lang po, isa na lang. Alang, mag-isa ka lang dyan, sis. Dito ka na, sis, para may kasama ka. Para kompleto kayong family. Okay? So, imagine nyo po mga kapatid, sila po ay isang community. Okay? Dahil dun po sa ating story, ang community doon ay ang Israel. So, sila ay magkasama-sama at lahat sila ay magkakabate. Walang nag-aaway, bati-bati silang lahat. Yun po Ngayon, isa-isa, kukuha po sila ng isang paper na hindi nila ipapakita sa kanilang katabi. Okay? Hindi po ipapakita sa katabi. Babasahin nyo lang. Hindi ipapakita sa... sige lang. Hindi ipapakita sa katabi. Basahin lang po, basahin. Basahin ng tahimik at huwag ipakita sa katabi. Okay. Okay, nabasa na po? Naintindihan niyo po yung nakalagay dyan? Meron po dyan isa na walang nakalagay. Okay? Meron dyan isa walang nakalagay. Hindi niyo pwedeng sabihin na ikaw yun. Kasi sikreto lang na wala kang nakalagay. Ipeke mo lang ba? Ganon. Kunyari, may natanggap kang nakasulat pero wala talaga. Ngayon, ang gagawin natin, may laro yan. Ngayon gagawin natin, alam niyo po ba yung pass the message? Pass the message. Pero ang gagawin natin, dugtong-dugtong. So ang nakalagay po dyan, for example, for example, make a heart shape with your hands. O, paano yun? Parang bilog po yan, di po yan, heart. Yan. Ganon. Ayan, a heart shape. Ngayon, yung unang tao, dudugtungan niya yung ginawa ng kabila. Kunyari, yung nakalagay sa kanya, raise your right hand. Raise your right hand. Nakalagay sa kanya, raise your left hand. Una niyang gagawin, yung ginawa ng bago sa kanya. So, right muna, tapos yung left naman. Tapos, make a heart. Right, left, make a heart. So, habang gumagalaw, padagdag ng padagdag yung manggagawin. Kaya dapat naaalala nyo. So, kaya lahat kayo, titingin kayo sa unang tao na gagawa para ma-memorize nyo. Okay? Bale, for example, kung sabihin na, say one,
say 2. 1, 2. Tapos say 3. 1, 2, 3. Kasi madadagdagan siya. So, ready na kayo? Ready? O, lahat tingin sa unang tao. Ready na po kayong gawin yan? Oh, ready na po kayong gawin yan? Okay. 1, 2, 3, go. Okay. O kayo naman, Ate Weng? Oh, 1, 2, 3, go. Hindi, yung ginawa niya muna. Tapos dagdagan mo ng sayo. Oh, 1, 2, 3, go. Tapos, yung sayo naman. Hindi. Nagkalito na. 'Di ba yung nakalagay sa'yo? Ulit. Nalito. 1, 2, 3, go. Aha, sayo. Tapos, yung sayo naman. Okay? O ikaw naman. Okay? Tapos, ano yun? Ano nakalagay dyan? Nod your head. O, ikaw naman. Okay? Na-memorize mo na. O, go. Memorize mo na. O, go. Up. Amen. Yun yung sa kanya, amen. O, go, Ate Elisa, kayo mo yan. 1, 2, 3, 4, kaway ka, 5, amen. Tapos yung sayo, heart. O, memorize mo na. O, go. 1, 2, 3, 4, 5, amen. Heart, tas, o ikaw naman. Amen. Heart, tapos, ano yung sayo? Wala. Ay, wala yung sa kanya. So, siya yung wala. O, hindi mo na magagawa yung sayo kasi wala yung sa kanya eh. Okay, thank you so much. Pwede na po kayo umupo. May point yun, mga kapatid. May point yun. O, connect natin siya sa story. Sino po dito yung natuwa sa ginawa nila? O, yung napasmile, yung natawa sa ginawa nila. Di ba nakakatuwa? Kasi tulong-tulong sila. Di ba, mga kapatid? Yung gagawin ng isa, mga kapatid, makinig po tayo. Happy Sabbath! Ayan, nakikinig pa po tayo. So yung ginawa ng isa, dudugtungan ng isa. So para po silang nagtutulungan. Tapos kapag hindi na nakalimutan na ng isa, gaganunin niya, uy, mali yan. Kinokorek nila yung isa't isa. Ngayon, mga kapatid, di ba tawa tayo ng tawa? Tapos nung pagdating na sa dun kay Hope, hindi na tayo tumawa kasi wala na siyang gagawin. Di ba? Parang nalungkot tayo kasi hanggang dun na lang natapos, hindi nga nagawa ni ate sa dulo eh. So sa ating story, mako-connect natin yan dahil dun sa story sa Joshua 7, may isa lahat sila sa Israel sumusunod sa utos ng Diyos. Diba? Kung ano yung binasa nila, diba kanina nagbasa sila ng instruction, sinundan nila? Katulad dun sa Israel, sa Joshua chapter 7, lahat ng mga tao doon, yung binigay sa kanila na utos ng Diyos, sinusundan nila, puwera sa isa. Pero dahil dun sa isa na yon, dahil hindi siya sumunod, hindi niya ma-share sa iba. Kunyari, ang utos ng Diyos ay, maging mabait ka sa inyong kapwa. Sinundan ng lahat. Love your neighbor as yourself, di ba? O, sinundan ng lahat. Yung isa hindi sumunod. Paano malalaman ng iba na yun pala yung utos? Hindi niya na malalaman kasi may isang hindi sumusunod. May epekto pala siya, di ba mga kapatid? Akala natin, matagal pa naman eh, di ba? Matagal pa siya. Akala niya, di naman nila alam na ayoko talagang gawin, ayokong sundin yung utos, ganyan.
Pero, tas inisip niya, matagal pa naman, marami pa naman sila dyan, sila na lang yung magsunod. Ako okay lang, kahit ako hindi na lang ako susunod. Hindi pala yun okay kasi, paano na yung kasunod mo na takam sa utos ng Diyos? Di ba mga kapatid? Meron tayong mga brothers and sisters na sobrang lungkot nila, sobrang lulong nila sa problema, kailangan nila yung promises ng ating Panginoon. Amen? Amen. Amen. Ayan. Nakikinig pa po tayo. So, na-experience nyo ba yun mga kapatid, na meron kayong mga kakilala na mag-share sila sa inyo ng kanilang problema, na ang nabibigay mong advice ay ipanalangin natin yan. May ganun po kayo experience? Yes or no? Yes. 'Di ba? So, paano mga kapatid, kung ikaw, sa araw na yon, hindi mo piniling i-share si Jesus sa kanya? Nagpumunta siya sa'yo, malungkot siya, meron siyang problema, pero malungkot ka rin nung araw na yon, pinili mo yung sarili mo. Ano ba yan? Paano ba kita ipagpipray? Malungkot din ako. Di pareho na tayong malungkot. Sige, bahala ka na dyan. Bahala ka na sa problema mo. Di ba mga kapatid, nakakalungkot? Yung joy, yung love ni Jesus na binigay niya sa atin, pinagkaloob niya sa atin, pag hindi natin share sa iba, hindi siya maganda. Kasi baka tayo pa yung maging dahilan kung bakit sila patuloy na hindi maniniwala sa Diyos, hindi nila makikilala kung sino ba si Jesus. May kita lang nila yung mga crucifix sa kung saan-saan, di ba? Marami dito sa Pilipinas, mga kapatid. Mga krus, maraming may kita. Pero walang nakakaalam in full kung sino ba talaga si Jesus. May mga iba na may dalang rosaryo pero hindi naman nila alam kung paano ba pinanganak si Jesus. May mga iba na nagse-celebrate ng Christmas. Hindi nila alam kung sino yung 3 wise men. Hindi nila alam kung paano nakasakay lang sa donkey si Mary nung papunta siya ng Bethlehem. Hindi nila alam kung saan siya pinanganak. Anong ibig sabihin na ang isang Panginoon ay pinanganak sa mundo para maging tao. Pero nagse-celebrate sila ng Christmas, di ba? Nagpe-pray sila, nagsasabi sila ng God bless you, pero hindi nila alam yung stories of the Old Testament. Hindi nila alam yung days of creation, about the Psalms, about Moses. Kaya importante po na we do our part bilang isang Kristiyano, bilang isang Seventh-day Adventist, na kung ang utos sa atin ay to proclaim the gospel, di ba? Hanggang para makarating na rin ulit ang Panginoon. Dahil ito po yung di ba, end times na po tayo mga kapatid. This is our chance. Huwag na nating hintayin na magtunog ang mga trompeta, wala pa tayo na pagsasharean. Di ba mga kapatid? Kasi nakakalungkot na may kita na lang natin tuloy-tuloy. Siyempre, importante po ngayon yung usapin ng mental health, lalo na sa ating mga kabataan, na patuloy silang bumababa sa ganong path na hindi nila nalalaman about Jesus. Hindi ko po sinasabi na ipag-pray na lang masasagot na yung ganong problema. Pero malay mo, mabigyan mo lang ng isang ngiti ang isang tao na Jesus loves you, di ba mga kapatid? Malaking bagay na po yun. So ang ating verse ay galing din sa Jeremiah 17 verse 10. I, the Lord, search the heart and examine the mind to reward each person according to their conduct, according to what their deeds deserve. Di ba mga kapatid? Kaya din sinabi ko kanina po sa ating welcome remarks na meron na lang less than 2 months before the year ends. Ikaw ba kung sinabi dito na the Lord will reward you according to your deeds, sa tingin mo ba ay yung deeds mo, ang katumbas nito ay ganitong klaseng pagpapala mula sa Panginoon? Di ba mga kapatid? Makakahingi ka ba ng ganitong reward sa panalangin na ganito yung deeds mo for the past year? Pag-isipan din po natin yung ganon. About sa Joshua chapter 7,
tungkol po siya sa Israelites' defeat at Ai dahil, ayan, sabi sa Joshua 7 verse 1, the Israelites were unfaithful in regard to the devoted things. Achan, son of Carmi, the son of Zimri, the son of Zerah, of the tribe of Judah, took some of them. So the Lord's anger burned against Israel. Yung galit ng Panginoon, yung nagsunog sa Israel. Na sa sobrang galit ng mga Israelites na natalo sila, sinabi nila sa Panginoon, "Why did you ever bring these people across the Jordan to deliver us into the hands of the Amorites to destroy us?" Parang, di ba, yun yung time na sinusundan lang nila yung leader nila na sinasabi, "I will lead you to the promised land." Di ba, yun yung buong story ni Joshua din, from Moses to Joshua, na susundan lang nila kung sino man yung nagli-lead sa kanila. At sila ay magkakaroon ng buhay na masagana, diba? To the land of milk and honey. Pero bakit na-destroy pa rin sila? Ang sabi ng Panginoon, Israel has sinned. They have violated my covenant, which I commanded them to keep. They have taken some of the devoted things. They have stolen. Sila ay nagnakaw. They have lied, sila ay nagsinungaling. They have put them with their own possessions. Yung ninakaw sa Panginoon, tinago sa sarili nilang kagamitan. Na parang dinisguise niya na, akin naman to eh. Diba? With their own possessions. That is why the Israelites cannot stand against their enemies. So, nireveal ng Panginoon na yun yung totoong reason kung bakit kayo natalo. Dahil kayo ay nagsinungaling at kayo ay nagnakaw sa akin. Go consecrate the people. Tell them to consecrate yourselves in preparation for tomorrow. For this is what the Lord God of Israel says. You cannot stand against your enemies until you remove them. So yung mga ninakaw na nasa iyo, ibalik mo sa Panginoon. Tapos, nung pumunta si Joshua, dun kay anak niya, sabi niya, "My son, give glory to the Lord and honor Him. Tell me what you have done. Do not hide it from me." Kasi si Achan yung nagnakaw eh. Si Achan na anak ni Joshua. So si Joshua, sabi niya, "Anak, ano ba yung ninakaw mo? Sabihin mo na sa akin." At humingi ka na ng kapatawaran sa Panginoon. At doon na nagsabi si Achan na, "It is true. I have sinned against the Lord." Inamin niya na siya'y nagkasala. Ito yung ginawa daw niya. "When I saw in the plunder a beautiful robe from Babylonia, 200 shekels of silver, and a bar of gold weighing 50 shekels, I coveted them and took them. They are hidden in the ground inside my tent with the silver underneath." So yun pala yung secret na kasalanan na ginawa niya. Nung nakita niya ang ganda-ganda ng robe na to, ang ganda-ganda ng silver at ng gold, kinuha niya, naghukay siya sa sarili niyang bahay, doon niya tinanim. Akala niya, hindi malalaman ng Panginoon. Pero dahil sa isang kasalanan na yon, natalo sila at marami ang namatay. Kaya mga kapatid, wag po tayong makampante, di ba? Na minsan, di naman po maiwasan na tayo magkasala, pero wag na nating isipin na yung kasalanan natin, hindi malalaman ng Panginoon, mga kapatid. Kung tayo po yung magkasala, tayo po naman ay libre na humingi ng kapatawaran sa Kanya. At paalalahanan ko rin po sa inyo ang verse na Psalm 139, verse 1 to 2 and 13 to 14. Sabi dito, "You have searched me, Lord, and you know me. You know when I sit and when I rise. You perceive my thoughts from afar, for you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made." So alam na po ng Panginoon, mga kapatid, ang ating mga puso't isipan. Sabi din sa 2 Chronicles 16 verse 9, "For the eyes of the Lord range throughout the earth."
Mas para po siyang CCTV na buong mundo yung kanyang nakikita. Throughout the earth, to strengthen those whose hearts are fully committed to Him. So kung yung puso naman daw ay fully na committed sa ating Panginoon, ay papalakasin niya pa ito. And sabi din sa 1 Samuel 16 verse 7, the Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. So kung ang ating puso ay tapat sa Kanya at hindi po tayo patuloy na nagsisinungaling o nagnanakaw sa Kanya, ay the Lord will look at our heart. Ayan. At patuloy din po, mako-connect din natin itong sin na to or yung effect ng sin dun sa pinakaunang sin. Ano po yung pinakauna na sin? Sa Genesis. Sino po yung may alam? Ano yung pinakaunang kasalanan? Kay Adam and Eve, di ba? Ano yung naging kasalanan nila? Disobedience. Ano yung utos? Huwag kang kakain ng pinagbabawal na prutas. Ang ginawa nila ay kinain pa rin nila. Isipin niyo mga kapatid, nasa Genesis yun, tapos nasa 2025 na tayo. Ano na yung mga kasalanan ngayon? Sobra-sobra na nanganganak na yung mga kasalanan. Di ba? Parang virus na yung dati, ganun lang yung concept ng kasalanan. Hindi pagsunod. Ngayon, iba-iba na yung mga kasalanan na hindi na natin, parang paglabas natin ng simbahan, puro kasalanan na agad yung makikita natin, di ba? Parang sobra-sobra na talagang makasalanan ng mundo ngayon. Kaya mga kapatid, kung tayo po ay nagkasala, wag na natin siyang itago katulad ng ginawa ng anak ni Joshua, di ba? Dahil malalaman at malalaman din yan ng Panginoon at mas malala pa, baka matulad ka dun sa anak ni Joshua na dahil ka sa kasalanan niya, natalo sila sa isang war, maraming namatay. Di ba? Wag natin isipin na yung kasalanan natin, tayo lang, parang sa atin lang siya, mga kapatid. Kapag di ko to sinabi sa iba, siguro wala naman mangyayari. 'Di ba? Pag na-realize man lang natin na tayo nagkasala, lumapit na tayo sa Panginoon and let us ask for forgiveness. Again, Jeremiah 17 verse 10, I, the Lord, search the heart and examine the mind to reward each person according to their conduct, according to what their deeds deserve. So yung conduct mo, meron po yan sa diba? Sa school. Good conduct. Maganda ba yung good conduct nyo, mga kapatid? Yung grade nyo? Diba? Kahit hindi tayo mag-reflect sa taon na nagdaan, sa 10, 11 months na nagdaan, kahit wag tayo mag-reflect doon. Kahit yung kahapon, diba? Bago ka matulog, bago ka mag-prayer before bed, isipin mo na lahat ng ginawa mo at isipin mo na yung hihingiin mo sa panalangin, pantay ba to sa ginawa mong kabutihan sa araw na yon? Because God will reward you for your conduct and what you deserve. Ba mga kapatid? So, nawa po ay patuloy tayo mag-reflect sa ating mga actions and patuloy tayo na humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Yun lang po ang ating lesson for the Sabbath School feature. Para naman po sa lesson study, care group. So tayo po ay pupunta sa ating mga care group, kung saan yung mga care group leaders po natin ang magdi-discuss nating Sabbath School study. Happy Sabbath po sa ating lahat.
Mga elders po, pangunahan na lang po natin sa ating mga grupo yung ating pong lesson. Salamat po.
Mga elders po at care group leaders, meron na lang po tayong 5 minutes para i-wrap up ang ating mga lesson review. Tayo po ay inanyahan na matapos ng 9:55. Thank you po. 5 minutes.